pupurihin sa pangalan. Bawat bata ay mahalaga. Bawat bata ay may karapatan na dapat pangalagaan. Karapatan namin ang maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Ang magkaroon ng tahanan at pamilya mag-aaruga sa amin. Ang manirahan sa payapa at tahimik na lugar, magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan namin na mabigyan ng sapat na edukasyon at mapaunlad ang aming kakayahan. Ang mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at maging masaya. Mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. Ang maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sariling pananaw. Ang bawat bata ay mahalaga sa paningin ng ating Diyos. Mahalin at alagaan natin sila bilang pagsunod sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS, Your Community Radio. Mail's here, ma'am. Oh, thank you. I think I saw your son playing in the street. Oh, okay. Well, aren't you going to tell him to stop playing in the street? What? Restrict my little Bobby? He has the freedom to do whatever he feels like doing. But there are cars driving by, big trucks. He shouldn't play in the street. That's his choice. Who are you to judge his actions anyway? Ma'am, I'm concerned about your boy. He could get hurt. Don't you impose your values on me. It's judgmental people like you that need to realize that not everyone lives by your standards. This is your Community Radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras po sa buong Pilipinas ay 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga ka-Family Matters. Panibagong araw na naman para sa kwentuhang pangpamilya. Kami po ang inyong makakasama, Ate Marlene. At ako po naman si Lola Seni. Kamusta ka na, Lola Sen? Good morning to all. Mabuti. Ang ganda ng... Laging mabuti. Oh, napakaganda at tamis ang iyong ngiti. Grabe, as in. Hanggang tenga. Bawal lang sad, laging happy. Oo, tama yan. Kasi, another day, another, new beginning, di ba? Kumbaga, dapat tuwing umaga pagising pa lang natin talagang tanggapin na natin ang mga blessing para sa araw na ito. Pastor Eman, every gising is a blessing. Oy, correct. Yeah, totoo yan. Tandaan niyo yan. Tama talaga yan. Every gising is a blessing. Maganda po ang ating paksa sa umagang ito. Ito po ay isang Father Day Special. Father's Day Special. Ang ating tatalakayin ay koneksyon sa tahanan, ang tatay o lolo bilang haligi ng pagmamahal. At bibigyang diin natin ang papel
ng mga lolo at tatay bilang tagagabay ng pamilya. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. Umpisa na natin, Lola Zen, ang ating talakayan. Ano ang ating unang punto? Ang ating unang punto, ang School of Life Wisdom ni Lolo. Ang ating key verse ay nasa Job 12, verse 12. Ang karunungan ay matatagpuan sa mga may edad na. At ang mahabang buhay ay nagbibigay ng pagkaunawa. Job 12:12. Oo, totoo yan. No? Marami na kasing karunungan ang mga lolo kapag habang tumatanda. Kaya tama talaga na ang karunungan ay matatagpuan sa mga may edad na. Kasi nga, marami ng karanasan ang mga lolo sa kanilang buhay na meron silang natutunan. Nakakuha sila ng wisdom sa mga karanasan na yon. Kaya nga, 'di ba? Lahat ng lolo, wala ka talagang walang hindi magbibigay sa inyo kaagad ng pieces of advice. Meron yan lagi silang mga payo. Hindi yan nawawala. Ikaw Lola Sen, 'di ba? Nung buhay pa ang lolo mo, talaga, laging meron bang bawat salita, parang may kaakibat talaga palaging kwento sa nakaraan at meron kaagad na payo. Kaya, alam mo ba apo, noon? Ganyan talaga. Ate Marlene, hindi ko na nakita ang lolo ko. Pero, ang father ko, ang nakita kong, sasabihin kong, pinaka, mabait na lolo sa mga apo niya. Okay. At saka bilang tatay. Diba, bago naman maging lolo, diba? Tatay muna. Correct ka dyan. Si Lolo Sido, si Placido Aris, ay masasabi kong pinaka, kahit na nagwo-work siya, carpenter yan foreman carpenter, ay hindi niya nakakalimutan, madidistino pa yon, pero hindi niya nakakalimutan ang obligasyon niya sa amin. At remember, 11 kami, pero ang kanyang pag-asikaso sa amin. At nakita namin kung paano niyang minahal ang aming mama. Doon kami nakakuha ng pattern ng pagmamahal ng mag-asawa. Yung pagsusunuran, di ba? Naging gabay namin siya kung paano. At kung paano niya kaming inasikaso. Lunes hanggang Biyernes, trabaho siya. Pero pagdating ng Sabado at saka Linggo, ay na kami, asikaso na. Siya ang nagluluto every Sunday. Magluluto siya ng masarap na putahe para sa buong pamilya. Kasi nga, Lola, sa yung ginagawa ng tatay mo niya, ganyan, pinaparamdam niya yung kanyang presensya. Kaya siya ang nagluluto para sa bumabawi baga. Kasi nga, Lunes hanggang Biyernes, trabaho. Dapat nga naman, Sabado at Linggo, tutok sa pamilya. Kumbaga, meron siyang allotted time para sa family. At yun ay binibigay niya tuwing Sabado at Linggo. Nakikinig ngayon yung mga kapatid ko. Alam nila yung mga istorya ni Papa Sido. 93 nung namatay si Papa. 93 ha? Ang lola ko 98. 93 siya. Di ba? Malakas pa nun. Kaya blessed talaga ang buhay ng
Hindi ko maipagpapalit ang papa namin, si Placido Aris. Ang greatest father in the world. Kaya nga, pagkarunungan ang pag-uusapan nga, matatagpuan talaga yan sa mga may edad. Kaya nga, ang mga apo at mga anak ay merong bagong librong babasahin. At ang libro na yon ay ang buhay ng kanilang ama o di kaya lolo. Kaya nga, tinatawag yan na diploma ng karanasan. Yan ang napakagandang pamagat ng aklat sa buhay ng mga lolo at ng mga tatay. Dapat lahat ng tatay at saka lolo dapat maging modelo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kwento kung paano sila nakabangon sa mga crisis sa Samba Sulta noong araw. Kaya Sino sa Samba Sulta? Sa buong mundo. Lahat ng mga tatay, dapat natin, tsaka mga lolo. Natatandaan ko nga pagka kasi pareho mo, nagtatrabaho din ang tatay ko. So, nakatira kami sa Laguna, tapos ang trabaho niya nasa Manila. So, ang nangyayari, Sabado at Linggo. Kaya nga, pinakikiusapan kami ng tatay ko noon na kung pwede, kung may lakad sa barkada, wag daw magtagal masyado. Kasi nga, kumbaga, gusto niyang makasama kami. Ngayon, family bonding. Kaya lang, Lola Sen, ang tatay ko hindi madaldal. Kaya nga mapagkakamala mo ba siyang stricto, bihira lang, piling-pili lang talaga yan siya makipagkwentuhan. Kaya sinasabi niya na pag nandyan siya, kung maaari daw, kaya nga nagtatawanan kami, okasyon. Pero napakahilig ng tatay ko talaga, Lola Sen, dalhin kami ba sa picnic? Gustong-gusto niya. Hindi kailangang espesyal ang aming dalang pagkain, Lola Sen. Minsan sasabihin niya, pupunta tayo sa sa isang resort. Yung ating pananghalian ang ating dadalhin doon. Mag-iiba lang ba ng lugar? Pagkatapos, alam mo, Lola Sen, maniwala ka man sa hindi. Alam mo ba, tinuruan kami ng tatay kong magkatay ng manok. Kasi nga, dalawa kaming kapatid na babae na magkasunod. Matagal kami bago nasundan ng kapatid na lalaki. So, 15 taon bago kami nasundan ng kapatid. Tapos lalaki nga. Na ang tatay ko health buff, meron siyang barbell, mga ganon. Lola, sila nakakatawa. Marunong kami mag-barbell. Kasi nga siguro nga dahil wala nga naman siyang anak na lalaki, sabi niya hindi, parang self-defense. Ganon. Kasi wala nga siyang anak na lalaki. So kami ang tinuturuan. Kung magga-garden siya, yung paano maggamit ng palag, kung anong ginagawa niya, martilyo, kasi ginagawa niya kaming assistant, kasi wala naman siyang ibang magiging assistant sa bahay, kundi kami. Kaya nga sinasabi ko sa nanay ko, sabi nga nanay ko, dapat alam mo kung saan nakalagay ang martilyo ng tatay mo, lagari. Kasi nga ginagawa kaming assistant. Tapos gusto niya pang kasama, sabi niya, ganito ang paghawak ng martilyo. Mantaki mo, Lola Sen. Kaya nga sabi ko nga, kaya ako marunong akong gumamit ng martilyo, lagari. Kasi nga dahil sa kanya, pala. Kasi tinuruan niya kami. Tapos marunong din akong mag-barbell. Hindi nga lang kabigatan, pero tinuro niya ba? Nakakatuwa, alalahanin. Kaya nga nung nagkaroon kami ng kapatid na lalaki, tuwan-tuwa talaga siya. Pero kaya ako, kahit ganun na tahimik ang tatay ko, hindi din niya kinakalimutan yung mag-bonding. Tapos, minsan nga, Lola Sen, pagka, halimbawa, bumaba ang grades namin, hihingi siya ng oras na
para makausap ka ng masinsinan, kumbaga. Alam mo ba, Lola Sen, pagtungtong namin ng kolehiyo, alam mo ba sabi ng tatay ko, anong kurso ang kukunin nyo? Tapos, ang sunod na tanong, ilang taon yan bago matapos? Sasagutin namin. Okay, sabi niya. Sige, yan ang kunin yung kurso. Pero, kung 4 na taon yan para matapos, 4 na taon din akong susuporta. Kung sumobra yan sa 4 na taon, kayo na ang bahala. Kung baga, imbis na sabihin niyang na, kung hindi kayo mag-aaral ng mabuti, bahala. Hindi. Kung baga kaya natuwa ako eh. Kasi kung 4 na taon yan, dapat matapos mo yan ng 4 na taon. Ako, Lola Sen, natapos ko ng 3 taon at kalahati. Kasi panay ang summer ko eh. Tapos yung kapatid ko naman, nutrition and dietetics ang kinuha. 5 taon yon. Tapos may board pa siya. 5 taon. Yung kontrata nyo, 5 taon. Basta, ang kontrata, 5 taon. So, kailangan sa loob ng 5 taon, matapos mo. Sumobra doon, ikaw na ang bahala. Kaya, ano rin yun, sinasabi ko din yun sa mga apo ko. Kung ang kurso ninyo, good for 4 years, tapusin ng 4 years, no? Kasi kami naman ako din, ang banding time namin, sabay-sabay kami kakain. Pagkatapos namin kumain, dala-dala na ni Papa yung yung gitara. Kanta na kami. Yun ang namin. Mahilig siyang kumanta. Kanta-kanta kaming ganyan. Sabi ng mga ni Mama, nandyan na kayo lahat. Sino maghuhugas ng pinggan? Kaya, ang namin, ang hindi namin makalimutan, mag-banding time. Kaya marunong kami lahat kumanta. Dahil si Papa, siya ang sa accompaniment. Ang paborito namin kantahin yung Inday ng buhay ko, ikaw ay nasa. Yung pangalan kasi namin, Inday. Okay. Ang nagtampo. Ano ang dahilan? Grabe, tandang-tanda mo pa, ha? Kahit ilang taon na nakalipas. Oo, no? May kanya-kanya kaming kanta na at yan, ina-accompaniment niya kami sa Kaya si Lloyda, sabi niya, Mama, nakuha ko pala yung sa kay Lolo, yung paggigitara. Namana niya yung yung musical ng lolo talent, niya. Oo. At saka alam mo, Lola Sen, alam ng mga tao pag nandyan ang tatay ko. Alam mo bakit? Nagpapatugtog siya ng mga, alam mo ba yung mga kanta noon? No, yung kina Matt Monroe, gano'n, no? Frank Sinatra, yung mga ganong kanta. Presley. Kaya, alam mo ba na ang naging resulta nun? Yung kapatid naming bunso na lalaki, akala niya, yun ang kantang para sa edad niya. Kaya nagtataka ang mga kaibigan niya, pag tumutugtog siya sa gitara, bakit ang mga kanta niya makaluma? Kasi nga, ang tatay ko, Sabado at Linggo, yun ang pinatutugtog niya. So, nakuha niya. Oo. Nung high school siya, natawa siya. Hindi pala mga uso yung mga kinakanta ko nung araw. Sabi ko sa kanya, oo, makaluma yun. Tapos tawa siya ng tawa. Kaya, marami tayong magagandang ala-ala sa ating mga lolo at sa ating mga tatay. Kaya nga, ang mga karanasan ng ating mga tatay at lolo ay nagiging manual ng totoong buhay. So, ano ang ating ikalawang punto? Ang ikalawang punto natin ay ang pagiging shock absorber sa gitna ng tampuhan. Nasa Colossus 3:13. Magtiis kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. Colossus 3:13. Diyan sa mo na yan na verse, Lola Sen, dapat tayong mga matatanda ay dapat
huwaran ng pagiging mapagkumbaba, no? Humble baga, humility. Kung may hindi pagkakaunawaan sa ating mga anak o di kaya sa ating mga apo, iwasan po nating konsintihin, yan, o gatungan ang away. O kaya, meron kang kakampihan. Yun. Kasi tayo, kaya nga sinasabing shock absorber kasi tayo. Kasi nga, tayo, pagdating sa mga ganyan na hindi pagkakaunawaan, dapat tayo ay tinatawag na mediator of peace. No? Yan. Oh. God is our mediator. Oh, diba? correct. Oo. Ano talaga? Tapos, ang ating boses, dapat lagi, di ba, ang tono, malumanay. Malumanay. Kasi nga, may hindi na nga pagkakaunawaan. Tapos, ano pa ang boses mo? Parang galit na. Hindi yan hindi yan, kumbaga, mariresolba ang di pagkakaunawaan. Kaya kailangan, sabi nga nila, Lola Sen, there are two sides of a coin. Dapat malaman muna ang opinyon ng isang panig at yung isang panig, pakinggan pareho bago magsalita. Di ba? At ang pinaka-importante doon, Lola Sen, pagkatapos ng bago mag-usap sila, dapat umpisahan yung Lola Sen muna ng panalangin. 'Di ba? Pagka ganyan, may hindi pagkakaunawaan, siyempre tatawagin mo yung dalawang panig. So bago mag-umpisa, talagang kailangan muna manalangin. Tapos yun, bigyan ng pagkakataon na ang dalawang panig ay mailabas nila ang kanilang saloobin. Kaya, importante yon. At pag tayo ay nakikinig, wala dapat hawak na cellphone. Dapat talaga, kumbaga, Lola Sen, focus. Nakafocus ka. Importante yung sa pakikinig, nakafocus ka at nakatingin sa nagsasalita. Mahalaga talaga yon. At iwasan natin yung may kinikiligan, may kinakampihan. Oo. Yun. Oo. Iwasan yung pagkukonsinti sa mali. Ay, maling-mali talaga yon. At pinakamasaklap yung gagatungan mo. Na kung gagatungan mo, imbis na matapos, lalaki pa. No? Lalong wala yung pag-aaway, di ba? Oo. Ang Diyos naman, Ate Marlene, kami, saan magkakapatid, wala namang nangyari na nag-away-away kami. Uy. Sa loob ng tahanan. Grabe no? 11 kayo? 11? Oo, wala akong matandaan na nagkaaway-away kaming magkakapatid. May mga tampuhan, wala kaming ganon. Kami naman, sa aming sala, meron kaming 2x2. Sa sala namin, kasama ng kutsara tinidor na kahoy. Alam niyo yung gawa galing sa Baguio, yung kutsara tinidor na kahoy. Katabi nun, 2x2. Okay? Yung 2x2 na yun, reminder yun sa aming magkapatid na kung meron kaming hindi pagkakasundo, hindi dapat mauwi sa away. Kundi, pareho kaming madudos por dos. Oo. Para sa the moment na mag-away kami, wala siyang kakampihan talaga. Pareho kaming mapapalo. Kaya ang nangyayari, kung hindi na lang kami mag-iimikang dalawa, o di kaya, mapipilitan kaming isettle namin yung problema namin. Kasi hindi man kami pwede magpakita sa tatay ko na hindi kami nagpapansinan, tapos nag-snub-snub kami. Ay nako, mapapalo kami. Kaya nga, yan ang alaala ko sa kanya na, kaya, hindi kami yung sabi mo, nag-aaway? Hindi. Kasi dahil nga sa 2x2.
Yun, no? Pag natamaan ka ng 2x2. Kaya nga, kailangan maging mabait. Oo. Kaya nga, kasi nga, ano yun eh, pinapakita ng tatay ko na hindi maganda ang kapatid na mag-away. Sabi nga ng tatay ko, kayong magkakapatid ang magtutulungan. Kaya hindi dapat kayong mag-away. Oh. Tapos, ang mauwi niyan, Lola Sen, sasabihin ng tatay ko, ikaw ang panganay. Ano ka? Ikaw dapat ang lagi mong anuhin ang kapatid ko mo, bakit anong hindi niyo napagkasunduan, pag-usapan nyo. Napakalaki talaga ng responsibilidad natin, Lola Sen, pagka panganay ka. Napanganay ako. Kaya, napaka-importante na ang mga tatay at ang mga lolo ay maging modelo ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagiging unang magsasabi ng pasensya na. Pamilya tayo, magkaayos na tayo. Di ba ang ganda nun? Totoo yun pamilya tayo, dapat magkaayos tayo. Hindi dapat tayo nag-aaway. Hindi naman... Bawal ang away, kailangan love each other. Oo. Pero minsan kasi, Lola Sen, hindi nga maiwasan. Pero ang akin lang, pagka walang, pagka merong hindi pagkakaunawaan, wag din nating hayaan na, yung sumigaw. Oo. Wag sumigaw. Kasi minsan, the moment kasi na sumigaw ka, lalong nagagalit ang kausap mo. Kaya dapat, marunong tayo mag-control ba ng ating galit, Lola Sen? Huwag tayo talagang pabigla-bigla. Anong tawag na doon? Bugso ng ng damdamin. Iwasan po natin yon. Kaya tayo. Kaya nga, di ba dapat, tingnan nyo, nakikita nyo ang mga matatanda, habang tumatagal, marunong na silang mag-control. Yan ang dapat natin, marunong kang magkimkim. Kahit na galit ka, nagagawa mo pa rin maging mahinahon. Yan din ang isang natutunan ko, Lola Sen, habang tumatanda. Self-control. Yes. Tandaan ninyo lagi nating sabihin sa ating mga apo, pasensya na. Pamilya tayo, magkaayos na tayo. Yan. Mag-break po muna tayo sandali at ipagpapatuloy ang ating topic. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik.
Tinatanak bawat mag-asawa, lolo at lola. Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Mapagmahal naming Diyos Ama, pinupuri at pinasasalamatan kita sa mga pangako mo sa akin sa aking pagtanda. Ang pagsama mo sa akin araw-araw ay tandaan ako'y marami pang magagawa hanggang ako'y kunin mo. Alam kong ako'y iyong ginagabayan, pinalalakas at pinatatatag upang magtagumpay sa kahit anong pagsubok pa na aking haharapin. Salamat dahil ikaw ang nagbibigay ng galak at kasapatan sa aking buhay. Ibinubukas mo ang aking mata para makita ang kagandahan ng aking paligid at ako'y labis na nagpapasalamat. Patuloy mo akong gawing halimbawa sa mga kabataan kung paanong mabuhay na tapat na sumusunod sa iyo. Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Panginoon at Hari, nalalagpasan ko ang mga hamon ng buhay noon at ngayon dahil ikaw ang aking sandigan. Walang hanggan kitang pupurihin. Sa pangalan mo, Jesus, itong aking dalangin. Amen. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, si Ate Marlene. At ako po naman si Lola Zane. Ang DXAS ay isa po sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Panginoon at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan po lamang ang QR code ng ating GCash o bank accounts para sa inyong mga donations. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donasyon. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Happy listening sa lahat ng nakikinig sa atin mula sa Zamboanga, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi.
pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Kanina po ay napag-usapan natin ang 2 punto tungkol sa ating paksa ngayon na koneksyon sa tahanan, ang tatay at lolo bilang haligi ng pagmamahal. Ang unang punto na ating tinalakay ay ang School of Life Wisdom ni lolo at ni tatay. At ang ikalawa naman ay pagiging shock absorber ni na lolo at tatay sa gitna ng tampuhan. Dumako naman tayo ngayon sa ating ikatlong punto. Ano ang ating ikatlong punto, Lola Zen? Ang ikatlong punto natin, ang unconditional pride ng isang lolo. Ang ating key verse ay nasa Kawikaan 17:6. Ang mga apo ay korona ng matatanda at ang mga magulang ang kapurihan ng kanilang mga anak. Kawikaan 17:6. Para sa mga talaga, no? Korona talaga ng mga lolo at ang mga apo. Korona ng mga tatay ang kanilang mga anak. No? Ang ganda, no? Glory. Oo, no? Ang ganda, ang talaga, parang napaka-sweet na, papel na ginagampanan ng mga anak at mga apo sa kanilang lolo at tatay. Dapat tayong mga anak at mga apo, dapat lagi nating ipinararamdam sa ating mga lolo at tatay na sila ay mahalaga. Hindi dahil hindi dahil sila ang nagbibigay ng pera sa atin galing sa sweldo ni tatay o si lolo naman galing sa kanyang pensyon. Hindi 'yun ang dahilan, no? Hindi 'yun ang dahilan kung bakit kailangan. Kasi si lolo kahit hindi na nagtatrabaho may pensyon 'yan. Di ba? Kaya hindi 'yun ang dahilan, hindi material na bagay ang dahilan kung bakit pinapahalaga ninyo na mahalaga. Pinaparamdam nyo na mahalaga sina lolo at si tatay. Dapat ipaalala din natin, tayong mga anak, na ang pag-aalaga sa ating tatay at lolo ay pinakamagandang pamanang makikita sa susunod na henerasyon. Ilang kayang Lola Seno, ilang kayang mga anak, apo ang nag-aalaga, no? Sa kanilang lolo o tatay. Ilan? Inalagaan namin si Papa. Umabot ng 93? Muntakin mo? Hindi nag-alaga yan. Tulong-tulong kaming magkakapatid. Although nando siya ang kasama niya, ang bunso naming kapatid, si Mary, yung bunso namin. Sa kanya nakatira. Pero tulong-tulong kami kung anong mga pangangailangan ni Papa, kami, suporta kami sa kanya. Tinatawagan niya kami o kailangan ni Papa ng check-up, kailangan ni Papa ng ganito. Although may pension si Papa na natatanggap, siyempre hindi naman sapat yun. So kami magkakapatid, nagtatawagan na kailangan ni Papa ng check-up, kailangan ni Papa ng ng gamot, kailangan ni Papa na yung kanyang sa gamot ay kulang, yung mga ganun ba? Dapat nagtatawagan kami magkakapatid, nagtutulungan para hindi naman matigatan yung kapatid namin na siya na nga ang nag-aalaga, siya pa rin ba ang di ba? Ako ang natatandaan ko sa lolo at saka lola ko. Kasi nung una, Lola Sen, dahil lumaki nga kami sa Luzon, hindi nakakaintindi ng Tagalog ang lolo at saka lola ko. Pag magkatabi kami, bibisita sila sa amin o kami ang bibisita sa kanila. Kumbaga, magkatinginan ng aming mata
ngingiti lang kami, tatawa. Hanggang sa, nag-aral kami ng salitang Bisaya. Doon pa kami nagkaintindihan ng aking lolo. Oh. So, hindi kasi nga, hindi sila nakakaintindi ng Tagalog. So, nag-aral kami ng Bisaya. Ngayon, simpleng buhay lang sila kasi sa probinsya kasi ang mga lolo ko at saka lola nakatira. Simpleng buhay lang talaga sila. Simpleng-simple. Lagi nilang sila... Hindi mo naman sa probinsya, walang mga pension yan, mga yan eh. Oo. Kasi diba, mostly, mga farmers sila. Hindi naman sila mga Oo. working diba? So, hindi natin maasahan na meron silang pension. Although yung father ko, meron siyang pension dahil siya nagtrabaho siya eh. Ang naalala ko nga sa lolo ko, pag pumupunta kami sa kanila, ang bigas kasi nila Lola Sen, mais. Eh, hindi kami kumakain magkapatid ng mais. So, ang mangyayari, sasabihin ng lola ko, sige, punta kayo sa baba. Magbayo kayo ng palay. Kaya, nagbabayo kami. Kasi bigas man, ang kinakain lang mais. So, nagbabayo kami magkapatid. Ngayon, sabi ng kapatid ko, ang hirap pala nitong magbayo. Sabi ng tatay ko tsaka nanay ko na matuto kayo kasi hindi ayaw niyo man ng mais. So kami nagbabayo kami. So kami dalawa nagluluto. Tapos kami Lola Sen, tinuruan kami ng tatay ko magluto gamit ang kahoy. Kaya nung pumunta kami sa lola ko, binigyan kami ng kaldero. Naghugas kami ng tapos nagbayo kami. Tapos hinugasan ng bigas, nagluto kami sa kahoy. Ganon. Hindi kami yung bang marami kaming natutunan sa aming lolo kasi nga mga simpleng lang sila, simpleng mga tao doon sa probinsya. Ang hindi ko rin makakalimutan sa kanila Lola Sen, meron silang bodega na ang laman yung hinarvest nila na mani, merong mani na bago, merong mani na pwede mong tapos ang daming mais na. Tapos may mga kamote. Yun, may malaki kasi yung kanilang garden. May kamote sila, may kamoting kahoy, may saging. Kaya, pag bumaba kami doon, anong gusto mong merienda? Yun nga lang, Lola Sen. Anong gusto mong, ikaw ang magluluto. Yan. Ngayon, yun ang isang bagay na tinuturuan tayo ng mga matatanda. No? Na, gusto mong kumain, matuto kang magluto. Di ba? Oo. Kaya tumanda tayo na meron tayong natutunan. Dahil doon sa mga natin, lolo natin, tsaka sa father natin. Ang father ko noon, tuwing Sabado, nagpapasweldo na siya ng mga tauhan niya. Pupunta lahat sa bahay. Tapos ngayon, meron na siyang mga binili na yung tunsoy, yung isdang tunsoy, at saka yung mga buto-buto, mga bulalo, mga ayan ang iuulam na namin yung kinabukasan ng Sunday. Doon kami natuto kung paano mag ng kahoy gumamit. Tapos yung ulo, kung paano mong yung baga, natuto kami mag-ihaw. Yun mga bagay. At saka, ang isang bagay na natutunan namin, nung nasa Pasig na siya nakatira, yung kusot, yung di ba may maliit na yung mga pinanggalingan ng yung gatas. Bubutasan mo. Tapos yung nagsisiksik kami ng ng kusot. Kasi yung pinagpapatuhan niya doon, merong ng gawaan ng mga furniture. So yung mga kusot, kaysa itapon, wala kaming LPG noon. Ayun ang ginagamit namin. Yan, nakita ko yan ganyan na Kami naman, hindi ko naranasang gumamit yan dahil yung kapaligiran nila lolo, maraming nyog, yung mga, ang tawag dyan, yung mga natuyong sanga ng yun ang ginagawa nilang kahoy. Kami? Mga balat ng nyog. Sinasabi nga ng lolo ko, pag may nahulog, inuuwi namin, pabalik sa bahay na, tapos, gagawing
puputol-putulin yon. Eh, hindi pa pwede yung Lola Sen kasi basa pa. Aayusin namin. Ibibilad para matuyo, para magamit. So, meron kami gagamitin pagka nagluto. Ano talaga, kumbaga doon sa bakasyon namin pag nagbibisita kami kay na lolo, talagang gumagalaw kami, hindi pwedeng hindi. Kaya nga, Gawin mo. doon nga ako natuto sa kanila na gusto ko bang kumain ng mani, tapos sabi ng lolo ko, dito sa bahay ko, walang mantika. Lola Sen, wala talaga silang mantika. Lag. Oo, kaya kung mag-uulam kami ng daing, inihaw. Pag gusto namin ng saging, nilaga. Nilaga. O kaya minatamis. Maning sungsong, alam mo yung maning sungsong, yun iyaan mo nga. isang lag mo lang. Yung nga ang nangyari, dahil gusto ko kumain ng mani, nagsasanlag kami kasi nga wala nga mantika. Na mas masarap pala Lola Sen ang sanglag. Kaya nga, ngayong nagkaedad na ako, naalala ko na, kaya pala ang haba ng buhay ng lolo at lola namin. Wala talagang mantika sa kanila. Hindi. Nagkakaroon lang pagka yung bang may darating na family gathering, yan. Bibili sila ng mantika. Kaya nakakatuwa, no? Alaala ng aking lolo. Ang ganda ng paksa natin ngayon, Lola Sen, kasi nga, para tayo nagbabalik tanaw. Yes. Kaya, anong gagawin, anong dapat na call to action ng ating mga, ngayon, sa ating mga lolo, ngayong Father's Day. Sa Sunday kasi Father's Day na. Sabi dito, ngayong Father's Day weekend, ang mga lolo at mga tatay naman ang magbibigay ng graduation or success blessing sa kanilang pamilya. Hawakan ng kamay ng mga anak at apo at ipanalangin ang kanilang tagumpay. Baka sa ating mga tagapakinig, katulad natin, Lola Sen, wala na, pumanaw na ang aming tatay, no? Maaring wala na sila. Maaring wala na sila. Pero buhay na buhay sa atin ang mga aral, disiplina na kanilang iniwan sa atin. Yan tinatawag na legacy. Yung kinukwento natin ngayon, pinagkukwentuhan natin ngayon, legacy na yan ng ating mga lolo at ng ating tatay. Kaya, ngayong Father's Day, kung wala na si lolo at wala na si tatay, yan na ang panahon na mag-isip kayo ng 5 bagay na natutunan nyo sa inyong lolo o kaya tatay. At mag-ano din kayo, pag-usapan din nyo ang 5 bagay na dapat ninyong pasalamatan kay lolo at kay tatay. Yan. Nga pala, isali na natin ating mga tiyo dyan. Kung buhay pa, batiin na nila ngayon. Batiin na nila. Surprise nila. Sa linggo pa naman yung, di ba, celebration. Mag-prepare kayo ng isang, para doon sa mga lolo, mga tiyo, mga mga tatay, na gusto nilang batiin. At saka isa pa, Lola Sen, naalala ko, halongkatin nyo ngayon ng mga baol, ng mga picture nila nung bata pa sila, mga binata pa. Kaya nyo, tapos ilagyan nyo sa baba, Happy Father's Day, na, yan? Hindi ba? Modern tech na ngayon sa Facebook nila, para ma-surprise sila. Huwag nyo kalimutan. Old time, di ba? Old school. Maggawa ng card. Yun. Diba? Kung Father's Day card. Huwag niyo kalimutan Father's Day, batiin ng Father's Day ang inyong tatay, ang inyong lolo, ang inyong mga tiyo. Yan. Batiin niyo yan. Ito talagang araw na ipakita natin na napakahalaga nila sa ating buhay. At tulad ng nabanggit ko, yung sabi nga ni Lola Sen, na old school tayo, kung kaya pa ninyong gumawa may panahon pa kayong gumawa ng card,
isulat nyo doon ang 5 bagay na pinasasalamatan ninyo sa inyong tatay, sa inyong lolo, at sa inyong tiyo. Ano yan? Napakagandang alaala, no? Kasi nga, mas maganda yung card kasi nababalik-balikan mo pa, Lola Sen. Yes. Oo. Kasi mababalik-balikan mo pa, makikita mo pa palagi. Kaya, kung may panahon kayo, huwag po nating kalimutang batiin sila ng Happy Father's Day. Oh, Lola Sen, meron ka bang gustong batiin? Mag-prayer muna tayo, Lola Sen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito as we celebrate Father's Day, Lord. Maraming salamat po. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Abutin mo po, Panginoon, ang mga father, mga lolo, mga tiyo na kasama namin. Na hindi man namin sila kasama kahit nasa ibang bansa sila, Lord. I-bless mo po ang bawat isa sa kanilang mga pangangailangan ng mga tatay, Panginoon, na naghahanap buhay. Ay Lord, bigyan mo ng kalusugan at kalakasan at maitaguyod nila, Panginoon, ang kanilang mga anak. Panginoon, itinataas po namin ang inyong mga ama at lolo. Kilala po ninyo ang pangalan ng bawat isa. Alam po ninyo ang mga pagsubok at kagalakan na naranasan ng bawat isa. Hawakan mo po ang bawat isa na may pagmamahal na nagmumula sa iyo. Pagkaloob po ninyo ang kapayapaan sa bawat tahanan. Kung meron mga may sakit, ipagkaloob po ninyo ang kagalingan. Kung magkalayo man sa pamilya, ay gamitin po ninyo ang modern technology to communicate with the family. Ingatan po ninyo ang bawat isa na may pag-ibig. Samahan po ninyo kami sa aming mga lakad. Hawakan mo ang aming mga puso. Turuan mo po kaming maging makinig at matutong magpatawad sa isa't isa. Samahan po ninyo kami sa lahat ng oras, magmahalan at maging matapat sa isa't isa. Pagkaloob po ninyo ang karunungan at na nagmumula sa inyo. Ang mga apo at ang mga bagong libro para lolo ang maging modelo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kwento ng pagbabago sa komunidad. Ang mga apo ay korona ng matatanda at ang mga magulang ang kapurihan ng kanilang mga anak. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang mga may karamdaman. Si Misha Sanda Samya sa kanyang ika-4 na operation. Ikaw ang aming great healer, Lord. Palakasin mo po ang pananampalataya ng buong pamilya at financial provision. Samahan po ninyo si Misha sa operating room. Marami pong salamat po, Diyos, sa lahat ng ito. At ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kapayapaan, ng kagalakan sa bawat isa sa amin bilang mga lolo, lola, at mga tito, mga ama ng tahanan na patuloy kaming samahan sa araw-araw ng aming buhay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin at pinagkakatiwala sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Nais ko pong advance Father's Day greetings ko to. Pastor Henry Lacanaria, Pastor Roger Alejandro, Pastor Ralph Don Velasco, Roger Dampios, Andy Dagoy, Fred Ruizol, Marcelino Nalaunan Sr., teka, dapat wala akong makalimutan, ha? Si Jimmy Cruz. Ayan. Ikaw, Lola Sen. Yan, Happy Father's Day sa inyong lahat.
Father's Day sa Aris Clan. Hindi ko man kayo maisa't isa. Kilala ninyo kung sino kayong mga father, mga lolo, at ang mga tito, tita dyan sa Aris Clan. Maging sa Estrada Clan. Happy Father's Day sa inyo, mga tito, mga father, at saka mga ama ng tahanan. At maging sa Saek Church. Happy Father's Day sa lahat ng fathers at lolo dyan. Ang aking happy listening kay Becky Santos, ang aking kumare, Tumipo, Caspi family, Samia family, at si Liliana Hunt. Happy birthday greetings! Miriam Scott, June 17, kumare ko ito. Teresita, pamangkin ko, Teresita Redondo Bumalay, June 19. Celestino Tejamo Jr., June 19. At yung aking kapatid, nag-iisang lalaki na, si Victor Aris, advance, June 23. Sa next lang yung ibang mga may birthday ng June. Happy Okay. birthday sa lahat ng mga at ang mga may wedding anniversary. Happy Yes, anniversary. oo. Sa ngalan po ng bumubuo ng DXAS Family Matters, bumabati po kami ng Happy Father's Day sa lahat ng lolo, sa lahat ng tatay, at sa lahat ng tiyo. Nais po namin pasalamatan ang aming mga technicians na sina Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programang Radyo Sin Kauman kasama si Uto Mubin. Tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado ay mapapakinggan ang Family Matters. Ako po, si Ate Marlene. At ako po naman si Lola Seni. Ang Family Matters ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Bye. Bye. See ya. Hey, Bob, you want to turn down the stereo? I'm going to go to my room and pray for a while. Yeah, no problem. Oh, Lord, all I want to do is please you. Just let me know what it is you would have me do, Lord. Hey, Frank, Ed's here and he needs some old clothes for the mission. You want to give him your old leather jacket? No way, I can get $20 for that easy. Yeah, okay. Oh, Lord, your will is all I want. Just lead me and I will follow. Ed's also helping with the food drive at church. Wants to know if you can help. Hey, stacking lima beans all weekend is not my idea of excitement. Okay, I'll tell him you'll be busy. Fine. Oh, Lord, I just want to do great things for you. Hey, Frank, Dugan just called. He got kicked out of his dorm and needs a place to stay. Can he stay here for the night? No way, man. Dugan's a hog. Tell him to call Ed. Okay. Oh, Lord, anything you want, just tell me. Prayer. It's more than just talking to God. Another message from Lifeline Productions, the comic strip of radio at Lifeline.